Hello, kumusta kayong lahat? Kumusta na? Kumusta na ang ating mga kababayan? Lalong-lalo na ang ating mga kababayan na dyan sa Pilipinas. Kumusta na kayo dyan? Kumusta na kayo? Ang gulo-gulo na ninyo dyan sa Pilipinas. My goodness! My goodness! Grabe ang mga nangyayari ngayon guys sa Pilipinas. Ang daming nangyayari pero ngayon lang ako nakapag-update at nakapag-vlog. Dahil nga Ramadan ngayon dito at busy tayo. No, busy. Galing bakasyon, nagbakasyon, nag-travel, tapos busy sa trabaho, pagluluto, kung ano-ano pa. Kasi nga Ramadan. Pero ganun pa man, eto, meron tayong konting panahon. So, mag-update tayo. Dahil dito sa mga nangyayari. Noong March 11, nabulantang ang mga Pilipino dahil sa nangyayari kay Tatay Digong. So, buong mundo, no? Buong mundo ito ngayon na pinag-usapan ang mga balita, local news, international media. Ang balita, puro Duterte. Napansin nyo? Dumadaan kusa dito sa aking sa aking YouTube, sa Facebook, dumadaan kusa yung mga balita. No, kasi nga ang pinapanood ko mga balita diyan sa Pilipinas about kay Tatay Digong, dumadaan din, ginaano din ng YouTube kasi yun eh. Kapag yung mga pinanood mo, yun ang gusto mong panoorin, kaya ginapaano ni YouTube yung mga balita. Kaya pati yung sa international media, dumadaan na rin sa mga ng YouTube at sa pang mga social media platform. So, noong March 11, dinukot, no? Kinidnap si Digong. Kung naalala ninyo, pumunta sila ng Hong Kong. Diba? Nagpalabas pa nga ng kapiknyusan ang mga Marcos vloggers or supporters na tumakas si Digong dahil kumbaga na anuhan nila ba? Nalaman siguro nila or nahiringan nila ba na merong warrant kaya daw tumakas si Digong. Pero hindi naman tumakas si Digong. Nangampanya man yun. At merong event doon na pasasalamat sa mga OFW sa kanya nung araw na yun. So, umuwi naman si Digong. Hindi, kung tumakas pa siya, hindi na umuwi yun. Hindi na bumalik sa Pinas yun. Mag-apply na lang ng asylum yun sa Hong Kong or sa China o sa Macau. Di ba? Lumabas pa nga yung chismis na yun na nag-apply ko ng asylum doon na hindi pinagbigyan ng in-check. Pero fake news naman yun. Na fake news pa nga yung pinik news pa ng isang congressman na binayaran daw yung mga umatin doon sa rally. Doon sa event na yun. Di ba? Pero sabi naman ng Comelec, chismis lang pala yun. Fake news. No? Dapat yung congressman na yun, ipatawag niya yung sarili niya doon sa TRICOM. Kasi isa din siyang fake news. Kung makapatawag kayo ng vlogger dahil mga fake news, isa pa kayong mga fake news. Dapat yung mga sarili nyo ang i-contempt niyo dyan sa TRICOM. Yung sarili nyo, i-contempt nyo, magkulong kayo sa sarili nyo kasi mga fake news din kayo. Diba? So, kinidnap, pinilit si Digong dalhin sa The Hague, Netherlands. Nako, naalala ko tuloy ang Netherlands. May ex pala ako dyan.
No? Meron akong ex dyan sa Netherlands. Isang Dutch. Di, joke lang. So, dinala siya sa dahig. Pinilit. No? Kung nakita ninyo yung pag-aresto sa kanya, yung pag-ano sa kanya na kumbaga giano talaga nila, minadali nila talaga, no? Minadali, hindi na yung si Diwata, hindi na makapag-antay. Pag gusto niya talaga makasakay na si Digong sa eroplano, gusto talaga nila ilipad na si Digong. Hindi na nga nila inantay yung giano nila ni Attorney Torion at ni Attorney Vic Rodriguez. Yung TRO, hindi na nga nila inantay yon kasi nga gusto nilang ilipad na si Digong. No? Gusto na nilang maalis si Digong sa Pinas kasi si Digong ang tinik sa mga lalamunan nila. Lalo-lalo na sa mga politiko na magnanakaw. Mga kawatan na mga politiko, mga corrupt na mga politiko, tinik sa kanilang buhay yan si Digong. Kaya nila yung gusto nang mawala sa Pilipinas. Alam ba ninyo guys, nakita ninyo yung bahay ni Digong ngayon nga binabantayan ng mga Dabawinyo? Ngayon, yung mga Muslim, yung mga nandun. Yung mga Muslim. Sila nagbantay dun ngayon. Kita ninyo yung bahay niya? Maganda pa yung bahay ng kapitbahay. Ilang taon na yan na politiko. Dumaan na yan pagka vice mayor, congressman, hanggang naging presidente. Walang talo-talo. Sa kanyang bilang politician, wala yang talo si Digong. Pero, kita mo yung bahay niya? Walang pagbabago. Yung sasakyan niya, yun pa rin. Luma. Dahil hindi siya corrupt. No? Hindi siya hindi siya materialistic. Katulad ng iba dyan. Yung mga congressman dyan, mga congresswoman, Diyos ko po. Di ba? Kung noon lang, ngayon, nako, milyon-milyon ang mga bag, mga kung ano-ano pa, mga alahas, mga damit. Sabi nga ng asawa ni Tatay Digong, yan daw si Tatay Digong, wala daw yung pakialam kung ano yung sinuot niya, luma ba yan o bago, wala daw yung pakialam. So, nandun na ngayon si Tatay sa Netherlands. At pagkakinabukasan, pumunta agad doon din ang Vice President natin na si Inday. No? Hinabol niya talaga yung tatay niya doon. Akala niya mahaabutan niya sa Dubai, pero hindi na niya naabutan sa Dubai. No, so, nung unang nila doon, unang araw nila doon, ay nagtipon-tipon yung mga Pilipino. Bilib talaga ako sa mga Pilipino ba? Alam niyo, ilang araw wala talaga din akong tulog. Wala kaming tulog. Nung kasama ko, kasi doon ako sa kabila. Kasi yung mga amo ko pumunta ng Maka. Umuwi ako. Galing Medina. Umuwi ako una kasi hindi ako pwede makapasok ng Maka kasi hindi naman ako Muslim. So doon ako sa kabila. So yung kasama ko doon, talaga, nakaidlip ako ba? Kasi nga inabangan kong pag-uwi ni Tatay Digong galing Hong Kong eh. Kasi nga may balita-balita na naarestuhin talaga siya. My goodness. Pagising ko, wala na. Nagkagulo na sa Villamor Airbase. So yun guys ang storya, no? So, ang update sa kay Tatay ngayon ay nakabisita doon na nagkita na sila ni Inday at
yun na humingi siya ng medyas at saka mga pagkain, yung mga pagkain na Pilipino, yung panoorin natin yung ano na video ni Attorney Harry Roque. So meron na silang kumpirmado na abogado, no, yung puti no na abogado. So yun isa at saka si Vidaldia. So dalawa na yung abogado. Si Inday Sara hindi yan pwede maging abogado. Hindi rin siya pwede siguro na hindi ko lang alam kung kasama siya sa team. Kasi ang sabi, pwede lang siya na lang, bilang pamilya, bisita doon. So, ganon. So, panoorin natin yung sabi ni Attorney Harry Roque para maano talaga natin. Kasi, pag-usapan din natin guys, yung kay Basti, no? Yung banat ni Basti kay Marcos. So, pakinggan muna natin ito. Si VP Sara, dahil sa saligang batas natin ay merong pagbabawal sa pag-practice ng profesyon. So ang kanyang karapatan po bumisita ay birang anak, no? So ulitin ko po, hindi siya papasok bilang isang abogado. Pero kanina po, alas 9 hanggang alas 10 sa imedya ay nakapasok po at nakabisita si Executive Secretary Medialdea, former Executive Secretary Medialdea, at importante po na malaman ninyo kung anong lagay ng ating presidente. So ES, kamusta po ang ating presidente? Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay naman siya. He's in very high spirits. Ano lang siya, naiisip niya mga sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyo lahat. Tuloy niyo lang ang dasal. Isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain, yung tuyo, yung munggo. Bulad. Higit sa lahat, yung piniritong saging. Munggo. Yun ang saka bulad. sa kanya. Tapos piniritong saging. Other than that, it's okay. Magdasal, keep on praying for him. Maraming salamat po. Gano'ng katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang. Kasi maraming protocol ng pagpasok, pero sumusunod tayo sa proseso nila. Ano naman pong itsura ni Presidente Maganda Duterte? naman ang itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Yun, okay naman. Meron ba ko siyang mensahe para sa mga nagmamahal sa kanya dito sa buong mundo? Tinanong ko siya niyan. Sabi niya, mahal na mahal ko kayong lahat. At maraming salamat sa lahat ng suporta na binibigay niyo sa akin at sa aking pamilya. Okay. So, maraming salamat ES. Si ES po ay nagmamadali. Nasa baba ng kanyang sundo. We will give you the latest update pag meron naman po. Maraming salamat po. From The Hague, Harry Roque po, your spokes. Bye-bye. So, yun guys. Yun ang update na itatay ngayon. So, okay naman siya, no? Thank you, Lord, no? Thank you, Lord. Okay naman si tatay. Nakabawi-bawi na sa tulog. So, kailangan talaga guys na yung tulog kasi guys nakakasira din yan sa kakatawan, no? Pag kulang ka sa tulog na mag-ano ka rin. So kailangan talaga na matulog, no? Kailangan talaga. At para yung makabawi, yung kasi pag kulang ka sa tulog talaga, parang iba yung pakiramdam mo, para kang lutang, no? Para kang lumulutang yung mata mo, tapos parang hindi ka makakonsentrate sa iyong trabaho. Kasi, sige ka, panguiab ba? Ay, sige, ganun. Tapos, makakaganon ka na lang kasi nga, kulang ka sa tulog. Kaya, kailangan matulog para magbawi yung ating katawan. No? So, kailangan matulog, wag yung magpulaw. Tapos, ma-stress. Yan, number 1 yan, nakakasira sa katawan at sa isip ng tao yung stress. So, pag-usapan natin si Basti. Grabe guys, no, yung ni Basti. Yung kanyang speech. Yung kanyang speech doon sa Davao. Kita ninyo yun guys, grabe yun. Yung sinabi niya na
si Marcos, you're nothing. No, you're nothing. Bongbong Marcos, you're nothing. No? At ano pa niya doon na pinalibing niya yung pinalibing ng tatay niya. Yung tatay niya, sabi niya, pinalibing ng tatay ko yung tatay mo. Pero yung tatay ko, pinakulong mo. No? So, may mga chismis, chismis lang naman ito, na aarestuhin din daw si Basti. No? Kaya, kayo dyan, taga Davao, bantay sarado kayo dyan. Bantayan ninyo si Basti, yung pamamahay ni Tatay Digong, kasi baka pasukin yan at taniman ng mga kung ano-anong mga mahilig pa naman yan sila ng tanim. Pati yung mga rebelde, mahilig yan sila sa tanim. Tanim ebidensya. Katulad ng mga tanim EJK, di umano. Pero nagsalita yung mga pamilya nung mapatay na yon. No? Ang hilig-hilig ninyo gumamit ng mga picture ng mga namatay na hindi naman sila kasali dyan sa EJK na yan. Dinadamay pa ninyo yung mga namatay na. Yung kunin ninyo yung mga picture ng mga pinatay ng mga rebelde. Yung mga sundalo, pinatay ng rebelde, yung pangkunin nyo. Para kayo sunod na ICC. Diba? Bakit yung mga picture ng mga patay na hindi naman sila involved dyan sa droga, yun ang kinukuha at ipukol kay Digong? Ngayon, yung mga namatay na mga pulis na mga sundalo na namatay sa enkwentro ng mga rebelde na yan, ng mga NPA na yan. Quits na lang yun? Yung mga kuno namatay sa war on drugs ni Digong. Kasi nga yun ang kaso niya kay humanity. No? Paano naman yung mga na-rape? Yung mga ginahasa, pinatay, yung mga bata na ni-rape, tapos pinatay, mga lola. Ano yun sila? Quits lang yun? Quits lang yun? Kasi ngayon, etong gobyerno, o tong mga anti-Duterte, yung mga, lalo na yung mga dilawan, kuan sila ngayon, nagpiesta, no? Nagbunyi sila ba? Sabi nga ni Tatay Digong, nothing to lose. Wala nang mawala sa kanya. Di ba? Ginawa na niya ang lahat para sa Pilipino at sa Pilipinas. Ginawa na niya yung kanyang mga dapat gawin. Sa kanya, mamatay man siya, or ano mang mangyari sa kanya, wala nang mawala. Kasi nag-serve na siya ng mahabang panahon sa Pilipinas. At ginawa niya ang lahat para sa kabutihan ng karamihan. Kaya nga nagkaganyan-ganyan yung buhay niya. Dahil nga sa kanyang pinaglaban niya yung mga tao na mga biktima, pwedeng mabiktima sa mga adik na yan. Diba? Ngayon, kasi sunod-sunuran naman tayo, wala na tayong korte sa Pinas. Kasi pinadala na ninyo yung dating pangulo doon sa Dahig. Ano pang silbi ng ating batas sa Pilipinas? Wala naman palang silbi yung mga batas diyan. Tanggalin na ninyo yung korte diyan. Paalisin na ninyo yung mga judge dyan, yung mga attorney dyan, yung mga abogado. Hindi na tayo yung mga gustong kumuha ng abogado na kurso, doon na kayo mag-aral sa ibang bansa. Wag na dyan sa Pilipinas. Wala naman
At wag na kayo magtrabaho dyan bilang abogado dyan sa Pinas. Kasi hindi kayo ma-appreciate ng gobyerno. Diba? Wala kayong mga silbi. Sa panahon ni Marcos, kayo mga abogado, wala kayong silbi. Sa Pilipinas, kayo mga judge, wala kayong silbi. Kasi pinamigay yung ating kababayan sa ibang lahi. Tangina mo. OFW nga, magkalitsi-litsi dito sa ibang bansa. Nagsisikap nga ang gobyerno para makapauwi eh. Pag mayroong ang mga OFW na bibitayin dito sa ibang bansa, naghahanap ng paraan ang gobyerno kung paano tayo matulungan para hindi mabitay, hindi mamatay. Nagbabayad tayo ng blood money. No, binabayaran yung mga katulad ng mga OFW na naka-dispalko dito, nakatigi ng mga tao dito sa mga ibang lahi. Siyempre, ang batas nila dito, bibitayin talaga pag kriminal ka. Ngayon, ano ang gagawin ng gobyerno sa Pilipinas? Tutulungan. Ilan ang nabayaran ng blood money na mga dito sa ibang bansa? Nagbigay ng blood money ang gobyerno. Doon sa Kuwait, dito sa Saudi. At saka yung bagong nakalaya na si yung sa Indonesia. Na-involved din yun sa droga. Diba? Nakauwi na yun. Kasi tinulungan ng gobyerno. Pero yung ang ating kababayan at dating Pangulo pa ng Pilipinas, ayun, binigay doon. Diba? Ganon ka-weak. Ganon ka-weak yung leader natin ngayon. Hindi nila kasi kayang, wala namang kaso si Digong eh. Hindi kasi nila mapailan ng kaso. Ewan ko bakit hindi nila mapailan ng kaso diyan sa Pinas. Sabi doon sa, yung naghain ng complaint doon sa Netherlands, ilan yung namatay? 40 plus? 43 ba yun? Mula 2011 hanggang 2019. 2011 hanggang 2016, hindi pa presidente si Digong noon. Hindi pa siya presidente. Kasi na-presidente siya 2016. Yung kasing na yun, yung mga napatay na yun, yun yung sinasabi nila na DDS, yung Davao Death Squad. Kuno. Pati nga yung pulis na pinakontempt ng Kongreso. Diba? Bakit na-contempt yun? Kasi gusto nilang paamin sa kanya yung yung DDS na yan, yung Davao Death Squad. Kasi sa panahon na yun ay pulis siya ng Davao. Yung si Grijaldo. Kaya nga nakulong niya ngayon. Kasi gusto ng mga congressman na aminin ni Grijaldo na meron talagang DDS. Yung Davao Death Squad. Diba? Ayaw ni Grijaldo kasi nga wala nga namang Death Squad na yan. Ang alam kong DDS, Duterte diehard supporter. Kabubo naman ng mga ito. Gawa-gawa ng mga kung ano-ano. Davao Death Squad. Tapos magbintangan si Digong na pumatay. Yung bunganga lang ni Digong na nagsasabi na pag sirain ninyo huwag ninyong sirain. Yung nga sinasabi niya eh. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Di ba? At saka yung sabi niya na pag anuhin mo, pag sirain mo yung bayan ko, pag sirain mo yung mga kabataan, papatayin ko kayo. Bunganga lang yun. Pananakot lang ni Digong yun.
Pero malayo sa katotohanan yun. Kailangan kasi pag leader ka, kailangan na tapang-tapangan ka. Kailangan matapang ka, tingnan ng tao. Lalo na yung mga Pilipino, mga pasaway. Yung mga Pilipino, mga bisyoso. Buti sana kung sigarilyo lang. Nakakasira sa utak. Diba? Ganon yun. Kailangan leader ka, matapang ka. Natingnan ka ng tao, matapang ito. Si Digong bunganga lang yun. Pero pag magsalita siya, ano talaga? Para yung tao matakot. Ganon ang ama. O kayo, yung mga tatay dyan sa pamamamahay nyo. Kung magpabanjing-banjing kayo, hindi kayo matatakutan ng anak nyo. Takasan pa rin kayo. Sabihin nyo, huwag kayong aalis. Delikado sa labas. Pero dahil nga matigas ang ulo, hindi nakikinig, hindi natatakot sa'yo, tatakas pa rin yun, dadaan sa bintana. At nabalitaan mo na lang nandun, binaril, or sinaksak, patay. O nagtaka ka, bakit ganun? Sinabihan mo na huwag maglabas, pero lumabas pa rin, tumakas. Kaya yun, nadidbol. Kasi nga, hindi takot. Kasi tingin ng anak mo, hindi ka matapang. Wala kang isang salita. Ganon yun. Katulad ng presidente natin ngayon. Pabago-bago ng istorya. Pabago-bago ng statement. Pabago-bago ang isip. Daig mo pa yung babae. Ganon ang babae minsan eh. Pabago-bago ng desisyon. Pabago-bago ng, di ba? Ganon minsan ang mga kababaihan. Ganon si Bongbong Marcos. Ano yung sabi ni Bato? Ay, nako, Bato. Hindi mahahawakan yung buhok, kahit buhok mo. Kahit buhok mo o buhok ni Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Aba, tingnan mo ngayon. Di ba? Nagpadala pa ng sulat kay Vice President Sara. Na hindi talaga daw siya mag-ano dyan sa ICC. Ngayon, naghugas kamay naman siya. Kasi daw nakipag-cooperate lang daw sila sa Interpol. Ano ba yung Interpol? Ang Interpol, ang amo niyan o boss niyan, ICC pa rin. Kumbaga, kung ano yung sasabihin ng ICC, kung ano yung idikta ng ICC o iutos ng ICC sa Interpol, yung gagawin ng Interpol, galing din sa ICC yan. So, ICC pa rin yan. Ganon kagaling yung presidente nyo ngayon. Di ba? Kaya nagalit si Bato. Di ba? So, yun ang mga update natin, guys. No? So, ngayon, mga Pilipino, manindigan kayo. Kasi pag nandyan lang ako sa Pilipinas, sasama talaga ako ng kung saan yung mga rally sa amin. Sa amin, nanindigan din. Sa Midsayap, nag-rally din sila. Cotabato, Hulo, grabe. Alam niyo guys, yan si Digong. Muslim. Mag-ano talaga sa kanya yan. Malaki ang natulong ni President Duterte sa mga Muslim. Sa Mindanao. Marawi, sa Hulo-Sulo. Yan, mga lugar na yan guys. Alam ba ninyo, ang gulo niyan before. Magulo yan. Palaging mayroong gira dyan. Sa lugar na yan, yung Hulo-Sulo. Na-assign yung tiyo ko dyan na ARSAP, yung army. Noon. Grabe ang gira dyan. Pero pagkatapos nung nakauwi na siya, hindi na siya bumalik. Hindi na siya nagbalik pagka nag-duty ba, hindi na siya nag-army, nag-resign na siya. Hindi na siya nagbalik doon sa Hulo-Sulo.
Kasi grabe yung bakbakan yan before. Pero inayos yan ni Digong. Ngayon wala nang gira. Wala nang gira sa Mindanao. No? Mayroong mga gulo-gulo. Hindi na katulad noon. Di ba? Yung sa Marawi, tinapos ni Digong yun. Oh. So, ngayon, ganon kadumi ang politika no, sa Pilipinas. So, ano naman ang resulta nito sa eleksyon? Yon ang magandang pag-usapan, no? Pero dahil ano na yung oras natin, so pag-usapan natin yan sa susunod na panahon. Pero ito lang masabi ko. Wala na yung alyansa. Yung Team Marcos, yung bagong Pilipinas, wala na yan. Yung kanyang kandidato, wala na yan. Wala na yan. Di yan manalo. Tandaan ninyo yan. Pero, pagdadayain nila yan, ewan ko na lang. Pero pag mag-landslide ang itong kandidato ni Tatay Digong, pag mag-landslide yan, mahirap yan dayain. Yun lang. Mahirap yung dayain pag landslide. Kasi mag-landslide talaga ito, guys. Dahil sa ngayon, galit ang tao. At doon babawi ang mga tao sa eleksyon. Mali talaga ang diskarte ni Bongbong eh. Sana pinagliban niya muna eleksyon. Pinatapos niya muna eleksyon bago giaresto si Digong. Isip kasi ni Marcos siguro na malakas siya. Na makuha niya yung ano ng tao, magagalit ang magsaya, mag-rejoice ang buong mundo dahil na aresto si Digong. Pero kabaliktaran eh. Kabaliktaran. Kasi ang buong mundo yung nalungkot, nag-iyakan ang mga tao. At nagalit. Sobrang nagalit kay Marcos. Diba? So, ganun yun. Landslide yan. Tandaan ninyo yan. So, both straight PDP laban candidates. 10 yan sila. 2, wag na kayong magdagdag. Para diretso, para landslide tayo, yung 10 lang ang iboto ninyo. Wag na kayong magdagdag. No? Para mag-landslide, magkalahati yung lamang, mahirap na dayain yan. Sa totoo lang. Kaya, patuloy tayong magdasal. Pagdasal natin ang pamilya Duterte, lalong-lalo na ang ating Vice Presidente at si Tatay Digong na bigyan pa siya ng mataas na buhay. Kasi birthday niya ngayon 28. 80 years old na ipagdasal natin na aabot pa siya ng 100 years old o sobra 100 years old. Diba? Yun, ipagdasal natin. Good health always at sa ating lahat na magkaisa tayong lahat para sa kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat.